Si Inday Sara po ba ay inaaway ninyo? O ng mga kasamahan nyo lamang? Okay pa ba tayo? Sige, buti pa kayo, okay. Meron po akong liham na nais kong basahin bago ko ipadala sa Pangulo. With your approval. Okay lang po ba? Ang title po ng liham na ito, bago po ako magmaiksling talumpati. Teka lang, matanong ko po kayo. Ano ba ang gusto nyo? Magtalumpati po ako o kumanta na lang ako? O, yan ang sinasabi. Kaya ako natalo eh. Sa Senado eh. Kasi puro kanta hinahanap nyo sa akin eh. Di po. Mamaya napakiusapan nila ako magbigay ng isang awitin sa inyo. So, kung gusto nyo, pagbibigyan ko naman po kung inyo pong mamarapatin. Mag-abot na lang po kayo ng 20-20 doon sa... Hindi. Libre po yan. Karangalan po. Karangalan na ako'y gusto nyo pa rin marinig gumawin. Ito pong sulat na to, sana ay manggaling sa ating lahat. Ang title po, ang pamagat po, hindi na po namin alam. Okay ba yung title? Okay na. Ha? Hindi na po namin alam. Ginoong Pangulo, Bongbong Marcos. Mula po sa aming mga karaniwang tao, meron po kaming nais aminin sa inyo. Hindi na po namin alam. Ano po ang ibig namin sabihin? Susubukan po naming ipaliwanag. Madami na pong masyadong nangyayari sa mundo ng politika. Sa sobrang dami po ng nangyayari, hindi na po namin maramdaman ang gobyerno. Yan lang po ang alam namin na wala na po kaming maramdamang gobyerno. Ano po ang hindi namin alam? Ito po ang mga halimbawa. Marami nagsasabi na kasabwat niyo po ang inyong pinsan sa mga nangyaring karumaldumal na nakawan sa pondo ng bayan. Marami rin namang nagsasabi na kayo po ay biktima lang rin ng mga nakapaligid sa inyo. Ngunit kami pong karaniwang mamamayan, wala po kaming tulay sa mga impormasyong ganyan. Kung totoong biktima lamang kayo o kayo ay kasabwat, hindi na po namin alam. Noong halalan, marami pong hindi nasunod sa mga batas sa eleksyon, katulad ng overseas online voting. Maraming nagsasabi na mga hindi naman sinasadya ang mga ito. Marami ring nagsasabi na utos ito ng Malacanang. Ngunit, hindi na po namin alam. Si Pangulong Duterte po ay dinakip nung Marso at hanggang ngayon ay nakapiit sa isang kinatawang hindi tayo saklaw. Sabi ng iba, ito ay utos nyo. Sabi ng iba, gumalaw mag-isa ang tauhan ninyo. Ngunit, hindi na po namin alam. Hindi na po namin alam kung ang Maharlika Fund ay buo pa, kung ang ginto ay nabayaran ng tama, kung ang binalik na pondo sa PhilHealth ay tama, kung ang nasa lanta ng lindol ay maiaahon pa ng gobyerno, hindi na po namin alam. Si Inday Sara po ba ay inaaway ninyo? O ng mga kasamahan nyo lamang? Yung rally ba nung ika-21 ng Setyembre ay tunay na boses ng mamamayan o ang iba ba ay pinadala nyo lamang upang kayo ay pagtakpan? Sa totoo, hindi naman po namin alam. Ang dami pong katanungan, halos lahat walang kasagutan. Ngunit mula sa aming puso, nais namin ninyong malaman ang isang katotohanan na aming alam. Wala na po kaming kaligayahan. Wala na po kaming tiwala sa inyong pamahalaan. Wala na po kaming gobyerno
na nararamdaman. Wala na po kaming inaasahan sa inyong kinabukasan. Meron kaming hiling. Ito po yung aking hinihingi sa inyong permiso kung maaari kong sabihin. Kasi kung hindi ko na papadala to, ha? Meron kaming hiling. Hindi pa po ito pag-aalsa. Hindi siya ngayon. Ito ay pagsusumamo sa inyo, yaman din lamang na sinabi ninyo noon na galit din kayo sa gobyerno. Katulad namin ngayon. Na kapag kami ay nangalsada, kayo ay sasama. Ang hiling naming mapayapa sa inyo, Ginoong Pangulo, ibalik niyo na po sa amin ang mandato ninyong nabigo. Ginoong Pangulo, suntok sa buwan. Ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais naming hilingin. Kung bumitaw po kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Wala pa pong ilang linggo, aakyat ang halaga ng piso. Papayapa ang Kongreso. Buhay ng tao aasenso. At pati kayo'y magiging bayani. Nawalan pa kayo ng sakit ng ulo. Mamahalin ka namin at pangangalagaan. Walang magbibintang sa inyo. Hihimukin namin ng bagong gobyerno na siguraduhin kayo ay absuelto. Total, may presidential immunity. Ginoong Pangulo, kami lubog na. Patapos na, ha? Sabihin nyo lang kung tutol kayo sa ibang pangungusap, baguhin natin. Ginoong Pangulo, kami ay lubog na. Baka hindi nyo dama mula sa palasyo. Congressman na lang po ang merong kwarta, habang ang bayan ay walang benepisyo. Pinagbuklod namin ang aming boses sa araw na ito upang mapayapang manawagan. Baka sakaling bumaba kayo sa pwesto. Halika't sabay nating ukitin ang bukod tanging kasaysayan. Walang dugo at walang alinlangan. May tulad ninyo na nagmahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbitaw sa hindi akmang kapangyarihan. Naiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Heto po kami. Handa kayong ipagtanggol at ipaglaban. Samahan nyo kami dito sa kalsada. Ayusin natin ang bayan. Kami at ikaw bilang karaniwang mamamayan. Ano, padala natin? Padala natin, ha? May pirma nyo to, ha? Sige. Bago po ako umawit, nais ko lang pong sabihin sa inyo na buong buhay ko po, nilabanan ko ang korupsyon. No? Hindi lang po nung ako'y nasa PAGCOR, pati po bilang singer, lumaban po ako sa korupsyon. Kasi po ang showbiz is one of the most corrupt industries. Kasi ang korupsyon po ay may legal na definition. No? Ang paggamit ng pampublikong pag-aari para sa personal na kapakanan. Pero meron din pong biblical na definition ng korupsyon. Ito ay ang paglayo sa nais ng Panginoon sa atin. Ang korupsyon po ay maaaring pribado. Ang pinag-uusapan natin, pampublikong korupsyon lamang. Tama? Pero merong pribadong korupsyon. Pati po sa showbiz maaari. Halimbawa, kung alokin ka ng sexual favors para ka magkaroon ng TV show, korupsyon po yan. Kung ilulubog niyo po ang karir ng isang artista na hindi pumatol sa inyo,
at iaangat nyo yung pumatol sa inyo, korupsyon po yan. Dahil po ang atas ng Panginoon sa ating mundo dito ay ang iangat, ang righteous. To elevate the righteous. And to condemn what is evil. Yan ang korupsyon eh. Nilabanan ko po yan and I have suffered many things. Okay lang, mas marami pong iba na mas nagdudusa naman kesa sa akin. Ika nga eh, sports lang. Okay lang yan. Laban lang tayo. Pero pagdating po ngayon sa bayan natin, at huli ko na po itong mensahe sa inyong lahat. Ang panawagan ko po, magkaisa po tayo na makiusap sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Makiusap muna tayo. Hindi pa naman tayo nagtatanong eh. Bakit tayo magre-revolusyon? Tanungin muna natin. Bababa po ba kayo sa pwesto? Yaman din lamang at inamin na nyo niyang 3 taon po kayong nalusutan ng budget na hindi ninyo alam na may mali. Hindi na po natin pagdududahan ngayon yung sinasabi niya na hindi niya alam. Malay mo hindi niya alam. Malay niyo po, dahil ang hirap po maging Pangulo, nakita ko pong tumanda si Rodrigo Duterte sa posisyon. Lahat po nang nilalagay sa posisyon, papos ng 1 taon, mukhang lolo na. Ito niyo, itsura ko ngayon. Ang layo nung singer ako. Tumanda ako sa gobyerno. Pero, bumata ako ng konti pagkatapos ng campaign. Kasi nawala yung stress ng politika. Pero totoo po yan, ang stress nakakatanda. Napakahirap po maging Pangulo. Kaya po, sige, baka hindi niya alam. Pero meron po tayo sa batas na tinatawag na gross ignorance of the law. At ang gross ignorance of the law po, alam po yan ni Attorney Garing. Excuses no one. Excuses no one. Article 3 po yan ng Civil Code. Kasi po, iba po ang ignorance sa gross ignorance. Ang ignorance po, malapit-lapit na yan sa aksidente. Naku po, nalusutan ako. Pag 10 beses po kayo nalusutan, gross ignorance po yun na katumbas na po ng krimen. Naintindihan niyo po, parang negligence, may negligence. Hindi ko napansin. May gross negligence na sa totoo ay kriminal na. Dahil sobra yung iyong kawalang isip at kawalang pakundangan sa kapwa na may nasaktan na. Aawatin ko na po sarili ko, marami pang magsasalita. Huwag po tayong masyadong makipagbardagulan. Lumapit tayo sa Pangulo bilang iisang boses. At manawagan po tayo, kung maaari, ibalik niya na sa atin ang mandato na totoo naman na nabigo. Mula sa sarili niyang bibig, hindi niya alam ang nangyari dun sa 3 taon. At patatawarin natin siya. Pero bumitaw po sana siya. Amen? Eh, kakantahan ko kayo. Okay pa ba? Para nalungkot na kayo. Huwag na tayo. Gusto niyo pa ba? Oh.